So yun nga sa mga katya, today's another day. So ngayon ay hapon na at makakita naman ninyo yung liwanag at hapon na kasi alas 4 na. Dapat kanina pa lang dapat ako nakapag-vlog kaso nga lang medyo inabot din ako ng tamad. Kaya yan, ngayon lang ako nakapag-vlog. No? At kung mapansin nyo, medyo malabo yung camera ko dito sa front cam. At you can see naman, okay lang basta makapag-vlog tayo ngayon. Hindi nyo po, baka naman yun. So in this video no mga katya, ay meron tayong i-review or some demo na which is effects na naman ito. Merong dumagdag, no, at pakikita nyo rin ito maya. I-review at some demo, then quick tutorial na rin kung paano ba siya gamitin. So gagawin na natin ay syempre i-zoom in na natin, wag na natin patagalin pa at dapat na tayo dun sa mga pedals no mga katya. Yan, so yun, let's go. Yun mga katya, so nandito na tayo sa aking pedal. As you can see naman, no. So kung nung una, no, ito lang yung ginagamit ko na pedal na almost 4 and 5 years na rin dito sa aking pedal na ito. Itong Vox System Lab 2G na yun, nagagamit ko pa rin hanggang ngayon, no. Then nung pamangalawa, ngayon taon na 2023, nakabili ako ng second hand na distortion na which is itong Vox Saturator na signature pedal ni Joey Satriani, no. So kung napapanood naman ninyo dun sa nakaraang kong video, no, so kung di pa na ninyo napapanood, panoorin na ninyo, no. Pero ngayon, no, nitong nakaraan na linggo lamang, no, merong pinairam sa akin si Kuya Marvin na which is itong dalawang pedal na ito, no. So kaya yun, ngayon ay 4 na itong pedal ko na nagagamit or effects, no. So big shoutout kay Kuya Marvin, maraming salamat sa pagpahiram niya sa akin dito sa dalawang pedal na ito, no. Actually itong tatlo na ito, itong Saturator, tas itong dalawa na ito, galing ito sa kanya. Ito binili ko ito sa kanya, din ito pinairam lang sa akin, no, kasi meron na siyang nagagamit na delay at reverb, no, kasi yung rig niya ngayon napakaganda. Yung delay niya ay Boss DD7 at DD8, dalawa yung delay na ginagamit niya. So kung makikita naman ninyo doon sa picture na yan, no. So yan yung rig niya or yung mga pedals na ginagamit niya yan sa pag-gig. So thank you Kuya Marvin. More pedals and more guitars to come. Kaya then God bless sa'yo Kuya Marvin. Unahin na muna natin na isang demo, no, which is itong delay, kung paano ba siya gamitin. So ang brand nitong delay na ito which is Kings na delay. So ewan ko lang kung available pa sa mga online platforms na mga like sa Lazada or sa Shopee or kahit saan man. So masasearch niyo naman yan sa Google, itong Kings delay, no. So tatlo yung kanyang knobs, yung isa ito delay, yung pangalawa level, tapos yung repeats, no. So hindi siya katulad ng mga other effects na favorite ko na delay na which is yung sa Boss DD8, TC Electronics, Lama, or anything else na mga brand ng delay na maraming knobs. So ano ba ang purpose ng delay? Favorite ko itong delay na ito kasi ito, nasa top list ko ito or nasa top 5 list ko itong dalawa na ito, itong delay, reverb at distortion din, no. Yung dalawang effects na favorite ko, which is yung overdrive din, yung wow. Pero marami pang mga favorite na effects, no. So i-send natin parang araw soon magkakaroon din tayo nun. Isang demo natin itong delay na ito, parinig ko sa inyo kung ano ba yung tunog ng delay, no. So dito ako babase ng clean tone dito sa Vox System Lab 2G, clean tone without delay. Kapag ginamit natin yung delay, so yun yung tunog ng delay. So kapag tayo magalit, no, yung purpose ng delay, kumbaga pag magalit tayo, yan, so hanggang sa pawala ng pawala yung tunog nung delay or yung tunog nung gitara, yun yung purpose ng delay. So may nagagawa akong tricks din dito sa delay na ito, no, pag doon sa knobs na may delay, no. O, na-inspire ako dun sa ganun tricks na ginagawa ni Jumbo Manlag. Yan, napapanood ko lang sa mga vlogs niya. So, ang settings ko sa delay ko ay mga nasa 2 o'clock.
Then sa level ko, 2 o'clock na rin. Then repeats ko yung mga nasa 12. Minsan inano ko siya sa 1. May favorite kasi ako na gusto kong bilhin na delay na which is yung push delay na by J-Craft. So lalo na yung Boss DD7 or DD8 or TC Electronics or Flama, no. Pero yun, so magkakaroon din ako niyan balang araw. In God's willing, no? So samahan natin siya kapag may distortion, no. So adjust ko lang ito ng konti kasi ma-loud. So ito yung yung tunog na may kasamang distortion then delay, no? Yung tunog kapag sinamahan ko siya ng distortion, no, dito sa delay nito. So yun yung purpose nung delay, no. Next naman, which is dito sa reverb naman tayo, no. Dito, ang brand ng reverb nito, which is ito, Dig Reverb na Huawei. Pero nakikita ko sa online, no, sa Lazada or sa Shopee, no, ang brand niya ay M-Wave na reverb. So, tatlo yung kanyang volume knobs. So, yung gitna, category, kung ano yung gusto mong effects, no. Kung sa hall na reverb, room na reverb, tapos yung plate na reverb, echo na reverb, tiles na reverb, then plunger, meron din siyang plunger, meron siyang ducking, chorus, then lo-fi or lo-fi. Sa left side, meron siyang decay na volume knobs, then yung pinaka-last mix na knobs. Mas gusto ko pa yung mga effects or na effects na reverb na maraming knobs, no, like yung sa Flama, available siya dun sa Heart of Music. Big shoutout sa Heart of Music. So baka naman dyan. Yan yung gusto ko na pagdating sa reverb, no. Kasi inspire ako sa mga gumagamit ng reverb, lalo na kay Jim Manuel ng December Avenue, kay Jumbo Manlag, then yung sa mga gitarista sa mga worship na sikat na banda, no, like Hillsong, Bethel Music, sa Planet Shaker, syempre. Yan, nagugustuhan ko yung mga reverb nila, yung mga settings. Lalo na rin syempre yung kay Plechero, yung sa kung paano siya gumamit ng reverb na. And then it goes to the Zoom MS-70 CDR. Ito, ginagamit ko lang siya for the particle verb. Line 6 Echo Park. Ito, ginagamit ko lang siya pang in between songs para lang hindi butas. So, parang ganito siya. So, parang nandiyan lang siya forever. Yan. So, I can tune my guitars na may sound on stage. Kumbaga, para hindi butas yung sound. Papag-aralan ko pa yun. So, mapapanood nyo naman yun sa mga vlogs, no? Yung sa Treehouse, then yung kay Perfecto de Castro. Ano ba ang purpose ng reverb? Gumagamit ako ng reverb kapag sa mga solemn songs, kapag magalid or yung mga downstrum na mga nandalang tunog, no. Then ginagamit ko din siya kapag sa venue, lalo na kung wala ako sa mga loob ng mall or sa covered court, no. Kumbaga ginagamit ko lang siya pag sa mga kunwari outside, medyo maiba yung tunog, ay gumagamit ako ng reverb, no. Pero gumagamit din ako ng reverb kapag sa mga loob, like sa mga mall or sa mga covered court, loud, no. Lalo na dito sa kwarto, gumagamit ako ng reverb. So try natin. So clean tone na without reverb. Yan. So kapag ginamitan natin siya ng reverb, tunog nung reverb, no, maano siya, parang baga nasa outer space or kumbaga nasa heaven na no. So napakaganda ng tunog, no. So yung category ko ay nasa hall, pero hindi na ako nalipat ng ibang category dito, no. Pero mas bet ko pa yung mga branded na reverb, pero kumbaga temporary lang naman yan. Try natin siya ng tunog ng nitong distortion. Yan.
medyo maloud lang siya na konti. Ito na yung gagawin natin, combining dito. Ito is Tone Up 2G na dito bumabase ng clean tone, no? Then distortion, delay, then yung pinaka-last na reverb, no? So try natin, mag-lead tayo. So, try natin without distortion. Try natin pag sinamahan ko ng distortion. Try natin dito sa pedal na ito. Overdrive din siya pero kapag tinaas ko yung wah, siya, volume pedal. Pag binaba ko yung wah, so, kapag pinagsama ko siya ng distortion, delete ng dalawa na ito. So, taas ko yung wah. So, mag-ano ako ng isang note. So, yun yung tunog, no? Kapag may volume pedal. So, mas maganda yung ganun. So, try naman natin dun sa may favorite ko na effects na slicer. So, dito pala sa category na ito, no? Slicer pala siya, no? Pero, ewan ko kung plunger or slicer or tremolo siya, no? At napapakinggan ko lang naman siya, no? Totally, no? So, try natin siya. Yun. So, yun yung tunog niya. So, kapag sinamahan ko siya ng distortion, so, yun yung tunog niya, no? So, yun lang mga ka-share yung aking demo or na sound demo, no, na which is yung delay, yung reverb. So, napakinggan naman ninyo or na pinakita ko sa inyo yung settings ko sa delay at dun sa reverb, no. So, talagang ang dami kong nagugustuhan dun sa dalawang pedal na yun or dun sa pagtunog ko pa lang, no. Pero, may mas na gusto kong ma-reach na tone, no, pagdating sa delay at sa reverb, which is yung Jem Manuel, no, kapag siya nag-lead, no, paano siya, mag-reverb kasi ni Jem Manuel, no, kumbaga parang nasa church siya, no. Bigyan ko kayo ng example. Yun, yung gusto ko doon, siya, ma-reverb eh. Gusto ko doon. Napaka-sarap pakinggan ng mga ganun. No? Which is yung delay at reverb ko pag ipagko-convey mo. Tapos, konting drive. Sarap pakinggan. Kahit din yung sa mga worship na tunog, no? Bigyan natin ng konting distortion. Actually, magagawa nyo din yun. Lalo na din sa mga beginners, no, yung mga gustong gumamit ng reverb at delay. So, guide ko lang sa inyo, no, pag-aralan ninyo, no, manood kayo sa YouTube or sa mga nagtutorial sa Facebook or sa YouTube, no. So, pag-aralan ninyo kung paano nila nagagawa yun. Then, try to galaw-galaw ninyo yung mga knobs. So, wag lang yung basta-basta lang tayo gagamit, no. Yung guide ko, lalo na sa mga beginner, kahit din sa mga, kahit sino pa man, no, we need to,
aral, pakinggan yung mga gusto nating tone at ma-reach din natin balang araw. So yun lang na mga katya ang aking ma-share ngayon dito sa sound demo natin doon sa delay at sa reverb. So more upcomings pa tayo sa mga ng mga pedals. So pinag-iipunan ko rin kahit paano. Yun. So yun lang na mga katya, dito ko natapusin itong vlog na ito. Kung nagustuhan nyo itong video, like, comment, and follow, and subscribe kayo sa aking Facebook page, sa aking YouTube channel, at sa aking TikTok, click the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos ko sa Facebook page ko, sa YouTube channel ko, at sa TikTok ko din mga katya. Yun lang mga katya, ciao, peace, ingat palagi, keep safe, and tuloy ang tugtugan, and God bless sa inyo mga katya. Peace out.